sa pasimba, huwag kayo manong sa pagpangalakan sa Ginoo 2023. This 2024, bago mag-ending a year, dapat makita nyo ang natin panahon sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 already say, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mark that phrase, for this is the whole duty of men. Let us pray. Father God in heaven, as we continue, Lord, sa among divine service, na binagino sa patamino sa iyong pulo, so ginoo mag-bless ang tanan, ihatag sa mga Lord, ang wisdom and understanding ginoo sa patuloy sa iyong pulo, karon nabukat. In Jesus' name we pray. Amen. This morning, the message this morning is the whole duty of men. Ang katibuk-ang duty. The word duty means task, work, job. Sa ato kami ay sa pagpangalaga, kani duty na po ni. Trabaho mo ni. Kaya mo ako simbahan, trabaho mo ni. Dili siya kung malingkod na ka, ako simbahan, kamusta, nakaw mo ni. Balik na po, no. This is job. This is work. This is ministry. Duty ni siya. Kung ito kung duty ka, ay inapoy, may maro. Kung ito na itong duty sa Ginoo. Lunes na ito sa mag-ibuhan na. Ako nito ihatag na sa Ginoo. That is our duty. Hindi pwede mo duty dahil ito na mga tanongin ko. Here, the conclusion of the whole matter. Fear God, look at this, fear God and keep His commandments. So why? For this is what? The whole duty of whole. Sa whole. Tibok. Dili have. Una itong simba, whole day. Amen? Dili have. Dili morning. Kundi na boy, afternoon. Oh, kusa na whole. Kusa na whole. Tibok. Muna ang hapon. Domingo ka. Kung mag-duty niya ka, 8 to 5. Sa buwan sa Ginoo, mag-duty po tayo. Amen? Natay morning, natay afternoon, afternoon, 1 hour na niya. 8 to 4. Laro mo na ng iksura. For this is the whole duty of men. So we have a duty na may trabaho. Ang pag-ato ni simbahan nila, trabaho na eh. Hindi sino nga, okay lang, invite ko ato ko. Okay lang, hindi ko sino ba ito? No! This is the whole duty. Every Sunday, duty ka ko ato simbahan. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Makanasin ang pulong sa Ginoo. This is the whole duty. Inumdumi ko ang Ginoo. Asa makita ang verse na? Look at verse 1. Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Look at this. What's the first word? Remember. The next word. Now. Basahan mo niyo yung umaw sila. Now, gihapon. Basahan mo na sa simana. Basahan mo na sa bulan. Basahan mo na sa tuwing. Now, gihapon na. Remember. Now. Sa ato pa, ang duty na ito is we always remember God. Amen. Hindi po rin makainumdum rata kung na'y problema, kung na'y balatian, kung na'y nakasakitan. Blessing or without blessing, we should remember now. This one, die? Sa Creator. Remember the Creator. What? In the days of now, the whole duty of man, number one is we need to remember God. Remember now. Karon, ayaw ugma. Kaya basi pinakamatag ko. Ayaw magsalig. Ako pastor, ugma lang ko mga lagan sa Ginoo. Ano ako? Boast not thyself for tomorrow. For tomorrow is not yours. Ayaw ipahamog ang ugma. Kaya ugma, di na imuha. Una, it's right for now. Karon. Basta na, Lunes, now, remember now, every day sa imo kinabuhi, you should remember God. Now, speaks about life. Speak about eyesight na to. Basi ang atong pananaw, git-git na. Kaya hindi na nakita ba? Kaya mag-abot, yun ang panahon. Hindi ko na natimara, palaban na tayo.
kay mag-abot yun ang panahon ng atong eyesight, atong vision. Bagus ka rin ba? Wow. Ang sun speaks about light. Ang kahayag, ang moon speaks about light. Stars speaks about light. Kung ito pa may adlaw, may iya na to, makatrabaho ka. So, remember this, mag-abot ang panahon ng imong eyesight, hindi na gibugan. Tanong, basta hindi ko naman mabasa. E mag-abot ang panahon, basta gusto na mabasa, pero di na kumasa naman, yung eyesight, wala na. Pero sometimes okay na yung eyesight, bring your Bible, read the Bible, basta ang pulong sa Ginoo. E mag-abot ang panahon, di na yung kabasa. So, masasabi mong exercise, mag-abot yung para mag-bow juga. Kaya gikan man ta sa yuta, bubalik yung gasa. Wow, look at this, oh. And the strong man. Di ba yung mga tao sa mga papasaan mo sa ako? Papasaan mo kawin? Wala! Kawin! Kuskan tayo! Pero nag-abot ang panahon ng strong man. That's why in the Bible, remember God in the days of the youth. Samtang nakakay kusog, samtang nakakay kusog ng mga simbahan, samtang nakakay ginatawag na strength to read the Bible, to fellowship, to win souls, gamitan ang kusog sa pagpangalagan sa Ginoo. So fine, diba? And the grinder cease because they are? Kusang grinder? Muna rin. Kusang ika-grind sa ito hipon. Diba? Grinder. Muna yung grinder. Pagkakaon ka, muna hilis ang pagkakaon. Sometimes mo mais ang pagkakaon. Gusto ba ito? And the grinder cease because they are? Ang pag-usap ni mo, nagulong na. Wala tayo mo grind sa pagkaon. Hindi, kalma na. And the grinder cease because they are views of you. Tala na ba kay Nipon, gamitan na siya sa paghimayat sa Ginoo? Hindi kay gamitan ng Nipon ito. Puntak malikas, punto malikas, malikas, malikas. Huwag na sabihin ng Nipon, malikas sa mga Christian yapon. Ayaw magsali, kaya tungkol dahil lawas ka, dahil tao ka, uabot sa panahon, you will be bowed. That's why, as a youth, remember God, hinumdum yan Ginoo. Sa pagkabatano ni mo, sa napay kusog, adto yun ka sa simbahan. Minaw yun sa pulong sa Ginoo. Pangalagad yun sa Ginoo. Samtang natay kinatawag ng bato ang hearing ni mo, paminaw sa pulong sa Ginoo. Usahay, sa bahagi, Pastor Buwali, alin mo, kay Buwali, Pastor. Ano na? Usahay mo sa Buwali. The Bible says preaching. The word preaching is forceful. May kusog ba? Dili ko nila magbaigor at mabasa. You need to explain it. And you need to explain it na ito ang more na kasi nagasin. Kasi, kaya masabtan ang pulong sa Ginoo. Dili ko nila magbawag ang pastor na, okay, sige, magtindog ka. Wala na. We need to listen to preaching. Sometimes natin yung dalawang siya. Remember God? Return to God. Asa mo kita verse? Look, verse 7. That then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Listen to this. Not only to remember God, but also return to God. Balik ka sa Ginoo, amen? Kung nagbakasyon ka, huwag kay panahon sa Ginoo 2023. Wala kay tayo sa Ginoo, wala kay panahon sa pasimba, huwag kay panahon sa pangalagan sa Ginoo 2023. This 2024, bago mag-ending a year, dapat ipakita ninyo na kay panahon sa Ginoo. Wala, pagkakala ko, kaso nga nung pinapugos man yung simba, ang naman. Kung saan nyo naman, the Bible says, compel them to come. Saan compel siya? Pugos. Anong pugos na naman? Ang mga bata, ang mga estudyante na ito, di ba? Binigyan na pugos at puso nila sila. Kung yung pagsimba, ito puso. Kung pwede na kuyo ang simba. Ginawan, ang mga bata, magdako na, nawala sa simbahan, kasi sa mga kuyo, hindi mo kinambulan sa mga.
Pero sa bata pa, tudluan na to sila. Umuat to simbahan, mga lakad sa Ginoo. Sa Ginoo. Kaya kanang imong achievement, kanang diploma nimo, kanang na-acquire nimo ng mga salapi, o ginatawag mga kaptangan, kanang sa vanity, kawang. Ay, sa kawang, white pulos. Vanity. Meron na kaingon si King Solomon. King Solomon is the wisest king, the wealthiest king, and is not ini. Naana sa itanan, wisdom naana, ang katangan naana, kumpleto na, pero nakaingon niya po siya. Vanity, walay pulos. Walay pulos na mga butana kung wala ang Diyos sa inyong kinabuhi. Amen. So ngayon sa vanity of vanity, say it the preacher, all is vanity. Kanang imo na-acquire ng mga achievement nimo, yes, dito na, blessing mo na. Pero someday, di na dito mainom sa tao. Makalimutan na ka sa tao. Pero gamitan ang profession, yung lagi pa yung Ginoo. Ayaw na gamitan, nuwag dito panahon sa Ginoo. Ngayon na pastor, busy na po pastor, dahil ang trabaho, dahil ang ginakon requirement pastor, dahil ang reporting, ihatag pastor, busy na ito. Vanity. Kawang na. Anytime, paon sa Ginoo. That's why, return to God. Balik sa Ginoo. Remember God, return to God. The last one, katapusan. Requirements sa 12. Kung saan requirements sa Ginoo? Look at verse 12. Verse 13. That is here, the conclusion of the whole matter. When say conclusion, saan ang conclusion? Katapusan. Sa katapusan, ana si King Solomon, sa katapusan, asa man nila ito duty na to? Kung tagaan na ito mo performance, wala yun. That's why, hindi ko kaya kasalan. We need to hear the conclusion. Ngunit katapusan na rin, the whole matter. Hear God. Hadlok na itong Ginoo. Lord, nadyo ko kahadlok sa inyo. Second is, and keep His commandments. When we say fear God means reverence, respect. That is fear. Nakay dako na respeto sa Ginoo o sa pulong sa Ginoo. Pag nakay respeto sa pulong sa Ginoo, imo yung sundon ang pulong sa Ginoo. Imo, dautan man na o maayo, it will bring into judgment. Hukman dito sa Ginoo. With every secret thing. Kanang ikaw ay nakabalo, even ang imong husband, ang imong wife mo kabalo, every secret thing. Ang imong asawa, ang imong bana, ang imong anak, wa kabalo, ikaw ang anak, wa kabalo imong ginikanan, secret thing, kabalo ang ginunan. Sumpay. Whether it be good or whether it be evil. Mag-abot ang panahon, it will bring to judgment. That's why karon pa lang, remember God. Return to God. And follow the requirements of God. Fear God and keep His commandments. Let us pray. Father God in heaven, salamat Lord sa message. May that message be known at the people sa mga kasangkas. Help us, O Lord, to follow you. Members sa church, while the guitar is playing, dapat kay kahadlok sa Ginoo. Dapat kay dako ng respeto sa Ginoo. Dapat kay gugma sa Ginoo. Sometimes, Lord, easy lang yung Ginoo. Ganahan lang ka kung gusto nimo. Isoon, ang pagkakalagad sa Ginoo, it is a lifetime commitment. Whether you are in a problem or whether you are in a blessing, makalagad siya sa Ginoo. Dapat kay kalapian na may kasakitan, you need still to serve God. Members, ang kaubang sa church, please, let's commit ourselves sa Ginoo. Lord, akong duty sa imo, ako kang hinumduman, mubalik ko sa imo, kung tumano na ako, Lord, ang imong requirements. Members, if you really feel, if you really bless this message, you can go to the altar and let us pray.